Mapagpalang hapon. Mapagpalang hapon. God is good. All the time. All the time. God is good. God is good. God is Amen. good. Salamat ngayong hapon. Napakabuti ng Diyos sa buhay ng tao. Sa lahat ng pananamura sa buhay natin, dapat natin sabihin na ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabait, napagpakumbaba, mailahaning. Sa buhay natin dito sa lupa, dapat naman natin siyang pasalamatan, igalang, sundin ang kanyang mga utos. Tunay nga na ngayong hapon, siyang ating itaas, parangalan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sa Genesis 2, sabi rito, nilikha nga ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay ay naroon. Tinapos niya likhain sa loob ng 6 na araw at siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Tunay nga sa ikapitong araw dapat tayo magpahinga. Dapat natin igalang ang araw na ito dahil ito yung araw ng Panginoon. Amen. Tinawag niya tayo upang banalin. Igalang ang ikapitong araw. Binigyan tayo ng Lunes, Martes hanggang Sabado para sa atin yun. So ikapitong araw, ito yun. Yung araw na ito, dapat natin siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. Sabi sa Hebreo 10:25, wag natin kakaligtaan ang pagtitipon tulad ng iba. Yung iba may nagpapasalamat, yung iba may nagtataas ng kamay, at dito natin makikita na malapit na dumating ang Panginoon. Wag natin kakaligtaan yung pagtitipon na ito. Dito nga nakikita na ang mga anak ng Diyos ay nagtitipon sila para parangalan ng Diyos. Salamat sa Panginoon na sa buhay natin, wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Walang dapat tayo itago dahil sa buhay natin, siya ang ating pasalamatan, siya ang ating paglingkuran, pangalawa lamang ang ating pamilya. So ngayong hapon, sino ang gusto magpasalamat at pwede po siya tumayo dito, magpasalamat sa buong isang linggong nagdaan sa kanyang buhay, kung ano ang ginawa sa kanya ng Diyos. Sino pa ang gusto magpasalamat? Unahin muna natin ang mga babae. Palapakin muna natin ang Panginoon. Unang-una po nagpapasalamat po ako sa Diyos sa patuloy niyong paggabay sa amin, sa buong mundo, sa bawat lakad namin. Salamat sa Panginoon sa patuloy niyong pag-iingat. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa dagdag na buhay ng tatay namin. Maraming salamat po sa Diyos sa patuloy niyong pag-iingat sa tatay namin kahit po halos ayaw na magpahinga. Salamat sa Diyos sa binibigay niya laging kalakasan sa tatay namin. Saka nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa mga biyaya na ibibigay niya at sa po yung magtuturo sa akin upang maging matatag sa Diyos sa mga hamon ng buhay na maraming salamat sa Diyos kasi lagi po niyang pinapaalala sa akin na nariyan po siya upang ako'y laging gabayan niya at samahan sa bawat pasanin ng buhay ko. Salamat sa Panginoon sa patuloy niyang pagsama sa akin sa pagbibigay ng lakas sa araw-araw at nagpapasalamat din po ako sa Diyos sa patuloy niyang pag-iingat sa bawat buhay ng buong pamilya ko, sa pagbibigay ng kalakasan sa bawat araw ng kanyang buhay. Salamat sa Panginoon sa kanya po ang papuri. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Tunay nga na si Ate Nini, nagbibigay siya ng kapatotoo dito sa harap. Sino pa po ang gusto magpasalamat? Nagpapasalamat po ako sa Lord sa araw-araw po hininga. At alam niyo po na magpapasalamat po ako sa Diyos kasi masaya po yung pamilya na sama-sama at masaya po kami nung nakaraan nung Biyernes kasi nga po birthday nga po ng tatay namin. Salamat po sa Diyos sa ganitong na buhay. Amen. Sa ganang amistad kahit hindi lang po talaga siya nagpapahinga. Sige lang po, trabaho na trabaho. Kahit sabihan mo, huwag kang
Nagpahinga ka kasi nga mainit. Pero salamat po sa Diyos sa kalakasan talaga. Mabuti po ang Diyos sa kanilang buhay. Alam po niyo po ba na napakasaya po namin magkakapatid dahil ewan ko po kakaiba po ang nararamdaman ko pagka ganyan po, kasama po kami. Dahil nakikita ko po na naroon po yung pagmamalasakit ng bawat isa sa aming magkakapatid. Ayun po. Salamat po sa Panginoon kasi nairaos po ang birthday ng tatay namin na nagkanya-kanya po kaming dala. Ayun po, salamat po sa Panginoon dahil binigyan niya po ng pusong ganon yung aking mga kapatid. Ayun po, salamat po sa Panginoon at nagpapasalamat din po ako sa Lord sa pag-iingat niya sa kapatid ko dahil matik na po siya noong nakaraan. Tinitingnan na lang daw po niya kung tatapakan na siya ng sasakyan. Pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil nandun po ang kamay ng Diyos para abutin siya. Yan po. Salamat po sa Panginoon sa patuloy pong pag-iingat sa kapatid ko. Dahil bago po sila na umalis ng bahay, lagi ko pong sinasabi na isama mo ang Diyos sa buhay mo kapag nagbibiyahe ka. Yan po, salamat po sa Panginoon dahil lagi pong gumagabay ang Diyos sa buhay ng ating mga pamilya. Ayun po, nagpapasalamat din po ako sa Lord sa sa buhay ni Dundon na lagi po siyang iniingatan ng Diyos, saan po siya magpunta. Salamat po sa Panginoon sa patuloy na pagbibigay ng kalakasan niya sa buhay namin. Salamat po sa Panginoon at nagpapasalamat din po sa Panginoon sa pag-iingat niya po sa amin ni Nene, sa pagbibigay niya po ng kalakasan kay Nene na kahit nilalagnat siya sa gabi, pero pagdating po ng umaga, wala na po siyang lagnat. Salamat po sa Panginoon dahil lagi ko pong pinagpapasalamat sa Diyos na marunong po siyang mag-drive. Nakakarating po kami sa bahay ng mga magulang namin para tulungan po yung kanilang pangangailangan araw-araw sa pagdadala po ng tubig. Ano man po yung pangangailangan nila. Ayun po, salamat po sa Diyos sa kalakasan niya dahil yun nga po, hindi po ako marunong pero binigyan po siya ng pagkakataon na maging matuto. Salamat po sa Panginoon sa buhay niya. At ayun nga po, na dapat po natin pagsilbihan ng mga magulang po natin habang sila po ay nabubuhay. Salamat po sa Panginoon sa buhay ng ating mga pamilya. Lamang po, salamat po Diyos. Amen. Sabi nga sa mga Rad 12 hanggang 13, bago pumunti ang iyong buhok, bago mawala ang ating pandinig, bago mabuong ang ating mga ngipin, bago mawala ang ating pandinig, lagi nating isipin, alalahanin natin ng Diyos. Dahil ang Diyos ang may-ari ng ating buhay. Ang buhay natin ito ay hiram lamang. So dapat natin ito pasalamatan. Mayroon man tayo o wala anumang mayroon tayo ngayon, dapat lagi natin ipagmalaki ang Diyos. Dahil ang Diyos ang ating paghinga. Dahil ang Diyos ang pagtibok ng ating puso. Dahil ang Diyos ang ating panindig. Ang lahat ng oras sa buhay natin. Huwag natin nakalimutan ang Diyos dahil ang Diyos siyang may-ari ng ating buhay. Huwag natin iwawaglit ang pag-aalala natin sa Diyos dahil siya ang ating hininga ng ating buhay. Sino pa pang gusto naman? Palapag po natin. Maraming salamat sa Panginoon na binigyan ako ng biyaya, na binyagan yung aking apo sa Christian. Marami pong salamat Panginoon, nakaraos din kami. Tinulungan ako sa mga brother, sister. Marami pong salamat sa Panginoon, pati kay Pastora. Marami pong salamat. Lord, marami pong salamat na ibinigay mo sa akin. Hindi talagang himala na binibigay mo sa akin, pati pera na binibigay sa aking amo. Magpasalamat rin ako sa Panginoon na naraos din ang aking problema. Kahit papaano, naawal ng Diyos ang kadadasal ko na magkristano lang ang aking apo na hindi lagi magkakasakit.
Pasalamat din ako sa Panginoon na okay lang kami, maganda ang katawan namin. Magandang binigyan ako ng biyaya at binigyan kaming lakas, lahat kaming magpamilya. Marami po salamat, Lord. Ikaw lang po ang bahala sa aming mga problema. Marami po salamat. Amen. Amen. Sabi nga na John 3:16, kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa limutan. Binigay ang kanyang bugtungan na upang ang sino mang sumampalataya magkaroon ng buhay na walang hanggan, diba? So ang Diyos, diba, ang pag-ibig niya talaga ay hindi masukat. So kaya ang tao nag-asawa, binigyan ng pag-ibig. Ganun yung pagmamahal sa mga kapatid. So dapat lamang natin ibigay ng Diyos, sabi nga sa Marcos 12:30, ibigay mo ang Diyos buong puso, buong lakas, buong pag-iisip at buong kaluluwa. At ibigay mo ang iyong kapatulad ng sarili. Sino pa po? Isa na lang po. Gusto ng pasalamat. Amen. So, abot na ako. Kasi hindi kumpleto ang linggo ko na hindi ako nagpasalamat kay Lord. Sa Brad London, sunod na lang, Brad London. Talagang napakabuti ng Diyos mo. Kasi talagang sabi na ng pala ng mga taong mali sa puso ko sa dahil sasamahan sila ng kanyang. Talagang namin magpalinis tayo namin ating mga puso. Kasi kung marin may ating puso, di tayo sasamahan ng Diyos. Kaya mabuti po ang Panginoon. Bagamat may pagsubok kami sa kanila, kalingking pa ng pagsubok mo niya. Ako, grabe, pila-pila. Kagagaling ng Apo Hospital. Yung mga kapatid naman sumunod, una si Jay, tapos si Mateo, si MJ. Grabe ko purihin ang Panginoon. Tapos may tatay pang alagayin. Kaya pinagkatiwala ko si Lord sa ang tatay ko. Hindi ko nagaw ng Lord, huwag mo siyang paubuhin, patulugin mo siyang mahinti. Pag pinagkakatiwala ko sa yung mga kamay aking tatay, may bantay doon mga bata. Kaya lang, pag wala ako, alis din sila. Kasi kanina naligo na sila, malalakas ka sila. Papasok na sila bukas. Kaya hindi ko hadlang na hindi tayo sisinigod sa inyo kasi hiniling ko talaga sa Lord. Kung ito man ang tatay ko, gagawin ang hadlang ng Diablo na hindi ako makapagsamba ng araw ng linggo. Ikaw na pong bahala kung ano pong naisip sa gusto ng tatay ko. May upo yung tatay ko, kaya lang di ko maupo sa wheelchair na pinaringga Diyose kasi mataas. Hinihingal ako, purihin. Kung kailangan nandiyan yung darling ko. Yung darling ko, maaga pa umalis kanina. Kaya, inunahan ako. Ayaw daw niya magbantay. Sabi ko, bahala ka tabay mo, magbantay niya tatay mo. Gusto ko isama, di ko bisa ka sa wheelchair. Sabi ko, lo, diyan ka lang ha. Kasi nakakulang talaga siya. Oo. Mamaya ka na mo pagdating ko. Kaya, napakabuti ka lang yan, Diyos. May pagsubok man tayo, wala, magalang pa rin tayo sa Panginoon. Kasi kung di na magagalak, malungkot tayo nangyayari sa atin. Kasi ang Diyos natin ay buhay, malaki, kailangan lagi tayong magalak sa atin. Naman po, baka magkakapasursan. May panapakunod. So, salamat sa Panginoon. Sabi nga sa Pilipos po, lagi tayong magalak dahil ang buhay natin ay may lamang sa mundong ito. Na isipin natin na ang Diyos gumagawa ng bawat isa na kilala sa Kanya. So wag tayong mawala ng pag-asa dahil ang mga pagsubok na to, habang tayo nabuhay, maraming pagsubok. Ang nasa likod dito ay tagumpay. So isang-isa na lang po si Ate Sara. Nagpapasalamat po ako sa Lord kasi sa buong isang linggo pong ingatan niya po kami, si Makoy, ang buong pamilya ko po. Papasalamat po ako dahil naialay na po si Makoy sa Lord. Nagpapasalamat po sa Lord kasi kahit marami man pong mga mahadlang bago pa po maialay si Simon, yun po, niloob po talaga ng Lord na maialay po siya. Amen. Po, nagpapasalamat po ako sa Lord kasi po, nung naialay na po siya nung pag-uwi namin, sobrang gaan po talaga ng pakiramdam. Amen. Hindi po ako makapaniwala na nagawa po yun ng Lord sa buhay po namin. Amen. Salamat po sa Lord. Tuloy na, napakabuti ang Diyos.
So ngayon pala, ako'y magpapasalamat din dahil natapos na yung pinapanalangin ko ang lahat ng mga kapatid. Nagkaroon ng kasiyahan. Natutuwa din ako dahil matagal ko rin pinanalangin. Wala siguro, 2 o 3 buwan. Sabi ko nga, salamat dahil wala nang alalahanin si Sister Nora. So salamat, nakaraos. Bagamat tayo maraming pagsubok, ang Diyos lang nakakaalam sa buhay natin. So maraming salamat po. Susunod na po ang susunod na pag-mensahe. Yung pangako.